Mag-asawa na may 19 na anak ang sumikat sa buong mundo dahil sa kanilang popular na palabas. Ngunit isang araw lumabas ang isang balita na yumanig sa pamilya at sa kanilang mga taga-suporta. Sa pag-iimbestiga, nadiskubre ang mga lihim na napakahirap tanggapin at sigurahin. Si James Robert Duggar, ang ama ng Duggar family, ay kilala rin bilang Jim Bob. Siya ay lumaki sa isang mahirap at konserbatibong Baptist na pamilya sa Springdale, Arkansas. Malapit siya sa kanyang kapatid na si Diana. Dahil sa kanilang reliyon ay bawal silang pumunta sa mga sayawan. Hindi sila pinapayagang magsuot ng jeans at hindi sila pwedeng makilahok sa mga cheerleading events. Iniisip ni Jem na ang kanilang sitwasyon ay dulot ng kakulangan ng kaalaman sa pera at espiritual na focus ng kanyang ama. Tumaan sila sa matinding hirap. Minsan napuputulan sila ng kuryente at napo-foreclose ang kanilang bahay. Noong March ng 1980, dinaluhan ni Jim Bob ang isang seminar ni Bill Gothard na tinatawag na Institute of Basic Youth Conflicts. Ang seminar na iyon ay nangako ng pangmatagalang solusyon sa mga problema ng pamilya, inferiority at iba pa. Nagkaroon siya ng vision kung paano siya makakatulong sa kaharian ng Diyos. Kaya nagbago ang kanyang buhay nang dumaan siya sa Shiloh Christian School malapit sa high school ng kanyang magiging asawa na si Michelle Duggar. Si Michelle Duggar, ang ina ng Duggar family, ay lumaki ng iba kumpara kay Jim Bob. Siya ang pinakabata sa 7 magkakapatid na may non-religious na pamilya. Nag-enjoy si Michelle na may buong kalayaan ng tahaki ng kanyang sariling landas, kaya't naging cheerleader siya ng mga taon niya sa Springdale High School. Hindi siya tulad ni Jim Bob, nakikipag-date siya at nakikipag-relasyon. Nang si Jim Bob ay 18 years old, sumali siya sa door-to-door campaign ng kanilang simbahan para ibahagi ang kanyang pananampalataya. Dito nabanggit ng isang kaibigan ang isang lokal na babae at ito'y si Michelle na kamakailan lamang ay naging Kristiyano. Na-curious si Jim at ang kanyang kaibigan at binisita siya upang magbigay ng espiritual na suporta. Mula sa unang pagkikita, naakit agad si Jim Bob kay Michelle. Ngunit kailangan niya mag-ipon ng lakas ng loob bago siya magtanong kung pwedeng mag-date sila. Matapos ang ilang panahon, nag-apply si Michelle para sa trabaho. Ito'y sa isang local na yogurt shop na pinamamahalaan ng ina ni Jim Bob. Nakita ni Jim Bob ang pagkakataon at pinilit ang kanyang ina na i-hire si Michelle. Ilang sandali pa, nagkaroon siya ng likas ng loob na anyayahan siya sa junior banquet, ang bersyon ng prom ng kanilang Christian school. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lumalim ang nararamdaman ni Michelle para kay Jim Bob. Noong December 24, 1983, pagkatapos mag-19 years old ni Jim Bob, nag-propose siya kay Michelle. Kahit na mas bata ito ng 2 taon, ay agad siyang pumayag. Dahil sa kanilang edad, nakuha pa rin nila ang opisyal na pahintulot ng kanilang mga magulang. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang lokal na gymnasium dahil ang regular na simbahan nila ay nasa renovation. Determinado silang maglagay ng matibay na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Nagpasya ang batang mag-asawa na maghintay muna bago palakihin ang kanilang pamilya. Pinasok nila ang iba't ibang negosyo tulad ng used car dealership at towing company. Kalaunan ay sinubukan din nila ang real estate. Nagsikap sila upang magkaroon ng maraming pera. Nung bagong kasal lamang sila, iniisip nila na maaring magkaroon lamang sila ng 1 o 2 o 3 anak. Kaya sa ika-4 na taon ng kanilang kasal, nagkaroon sila ng kanilang unang anak. Ito'y si Joshua James o kilala rin bilang Josh. Matapos iyon, dumating ang isang trahedya. Habang nasa birth control pill si Michelle ay nabuntis siya at nagresulta na mawala ang sanggol dahil sa pill. Noong January 1989, nabuntis ulit siya at nawala ang anak. Ito'y wala pang 1 taon matapos ang kapanganakan ni Josh. Ang pinakamalungkot na bahagi ay ang Christian doctor na maling nagsabi na ang pill ang sanhi ng pagkawala ng bata. Labis silang nalungkot at nagpasya silang iwasan ang birth control. Nagsaliksik sila sa mga kasulatan at ang desisyon na magkaroon ng maraming anak ayon na rin sa plano ng Diyos para sa kanila. Kaya't nagdasal sila sa Diyos, humingi ng tawad at pagkatapos nito pinagpala sila ng Diyos ng isang kambal.
Isang taon pagkatapos ng kanilang kasal, tinanggap ni Michelle ang kanilang unang set ng kambal na sina Jana at John David. Mula noon, patuloy na siyang nanganak, halos bawat taon. Para kay Jim Bob at Michelle, bawat anak ay isang biyaya mula sa Diyos at naniniwala sila na hindi nila dapat questionin o kontrolin ang biyayang ito. Kaya pinagkatiwala na lang nila ang kanilang buhay sa Diyos. Sa mga panayam, madalas nilang pinapahayag na masaya sila na magkaroon ng maraming anak. Ngunit dahil dito, dumarami rin ang kanilang problema. Nabahala sila sa kalusugan ni Michelle at sa patuloy na pagtaas ng kanilang gastusin. Kinailangan ni Jim Bob ng 3 trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang convenience store habang pinapatakbo ang kanyang used car at towing business. Noong 1995, pinanganak ang kanilang ika-7 anak, si Joseph. Taong iyon din ay nakilala ang Quiverful Religious Movement, isang conservative Protestant religion na mariing tumututol sa birth control at family planning. Dahil sa labag ito sa kagustuhan ng Diyos, tinanggap ng mga Duggar ang paniniwala na ito, kaya't noong 2009, mayroon na silang 19 na anak, hindi kasama ang mga nawala na maaga. Pangalan ng kanilang anak ay una, si Josh, kasunod ang kambal na sina Jana at John, Jill, Jessa, Ginger, Joseph, Josiah, Joy, Jedida at Jeremiah, Jason, James, Justin, Jackson, Johanna, Jennifer, Jordan at si Josie. Kasama sila sa Institute Basic Life Principles or IBLP, isang ultra-conservative Christian organization na tinatag ni Bill Gothard. Naniniwala ang IBLP na dapat magkaroon ng maraming anak ang mga Kristiyanong pamilya para magkaroon ng mas maraming pagkakataon na may impluwensyahan ng mundo para kay Jesus Christ. Bukod dito, masigasig nilang tinataguyod ang tradisyonal na mga halaga ng pamilya sa kanilang doktrina. Ang pangunahing papel ng mga babae ayon sa IBLP ay ang magpasakop sa mga lalaki. Nangangahulugang ito na dapat sila ang namamahala sa bahay, pag-aalaga sa mga bata at palaging handa na tugunan ang pangangailangan ng mga lalaki. Ang structure na ito ay naglalarawan sa tinatawag na Umbrellas of Authority ng IBLP, kung saan ang pinakamataas ay ang Diyos o si Kristo na nagmamasid at nagmamalasakit sa lahat. Ang asamang lalaki ang nasa ilalim ng Diyos na may tungkuling protektahan at tugunan ang pangangailangan ng asawa. Ang asawa naman ay may responsibilidad na pangalagaan at suportahan ng mga anak na ang bawat isa ay inaasahang tumulong sa pag-aalaga ng mga nakakabatang kapatid sa edad na 11. Noong 1997, nakarinig si Jim Bob tungkol sa March for Life rally sa Capitol at para sa kanya tila sinasabi ng Diyos na makialam siya. Dinala niya ang kanyang pamilya sa Capitol at nakibahagi sa rally. Dito niya nakilala si Governor Mike Huckabee. Ang karanasan ni Jim Bob sa rally ay nagbukas ng kanyang pananaw. Naisip niya baka mayroon siyang epekto kung papasok siya sa politika. Ang kalagayan ng mga natalo sa rally ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para tumakbo. Dito nanalo siya bilang isang Republican State Representative. Ang bagong tungkulin na ito ay nangangailangan na ilipat ang kanyang pamilya sa Little Rock sa panahon ng legislative session. Para sa mga anak na homeschool mula pagkabata, naging madali ang paglipat. Nag-enjoy sila sa mga pagbisita sa Capitol at madalas na tumitingin mula sa balcony. Ang pamilya Duggar ay malapit na kaakibat ng IBLP, kaya't ang mga anak ay kasama sa Advanced Training Institute or ATI. Ito ay ang homeschooling division ng IBLP. Ang ATI ay nagbibigay ng mga wisdom booklets bilang pangunahing material sa pagkatuto. Ito ay nagbibigay din sa mga halaga ng Kristyanismo kaysa sa mga karaniwang subject sa eskwela. Pinanatili ni Michelle ang isang mahigpit na pagpapalaki. Naka-off ang mga radio at wala silang TV sa bahay. Kapag may tornado warning, sinasabihan lang sila ni Michelle. Dahil sa kakulangan ng paraan para malaman ang mga panganib, nakaranas sila ng maraming lightning strikes. Sa mga anak, si Josh ang pinaka-interesado sa politika. Madalas siyang sumasama sa kanyang ama kaya tinatawag siyang Little Governor ng ibang mga state representatives. Nakita nila ang magandang hinaharap para sa kanya dahil sa kanyang likas na karisma kahit sa murang edad pa. Bilang pagsusumikap, nagtatag si Josh ng club. Ito'y tinawag ng Boycott Boy Christian Outreach Team na layuning i-boycott ang isang lokal na tindahan na nagbibenta ng alak.
Kasabay nito pinagtanggol ni Jim Bob ang isang panukalang batas na nagresulta sa pagbuo ng isang website. Ito'y para sa offender registry. Sa paglipas ng panahon, tumakbo pa si Jim Bob ng 2 beses at ginugol ang 4 na taon sa Arkansas State House Representatives. Noong 2002, tumaas pa ang kanyang ambisyon at nagdais ng posisyon bilang US Senator. Ito'y suportado ng Christian community, bagaman hindi siya nanalo sa senatorial seat. Lumitaw naman ang isang hindi inaasahan na pagkakataon. Isang larawan ng pamilya Duggar na nakasuot ng magkakatugmang outfits ang nakarating sa New York Times. Nang hindi nila alam, ang larawang ito ang magbabago sa kanilang buhay. Una itong nakakuha ng pansin ng Parents Magazine na kung saan sila ay na-feature. Sumunod napansin sila ng Discovery Health, isang offshoot ng Discovery Channel na nakatuon sa health and wellness. Nagmukay sila ng isang oras ng dokumentaryo ng pinamagatang 14 Children and Pregnant Again na umere noong 2004. Ang dokumentaryong ito ang nagbigay daan sa pag-akyat ng pamilya sa pandaigdigang kasikatan sa pamamagitan ng kanilang reality TV series na orihinal na tinawag na 17 Kids and Counting at naging 18 Kids and Counting at sa huli ay 19 Kids and Counting. Ito'y tumagal ng 10 seasons. Ang palabas ay nagmarangka sa pangalang Duggar sa mga tahanan sa buong mundo at umere ito sa cable channel na TLC hanggang sa pagkakansela nito noong 2015. Bukod sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nasaksihan ng mundo ang mga makabuluhang yugto sa buhay ng pamilya Duggar. 2 kapanganakan, 3 kasal at ang pagdating ng 4 na apo. Nagkaroon din ng spin-off ang show na tinawag na Counting On na umere mula 2015 hanggang 2021. Nagbigay din ito ng pagkakataon kay Josh Duggar na maging Executive Director ng FRC Action, isang lobbying political action committee na sponsored ng Family Research Council. Bago dumating ang malaking agos ng mga biyaya, naharap sila sa isang crisis na yumanig sa kanilang pamilya noong March 30, 2003. Pinapunta ni Jim Bob sa kanilang bahay ang kanyang kaibigan na si Jim Holt. Ito'y mga buwan bago ang kanilang unang interview sa Parents Magazine. Si Jim Holt ay malapit na kaibigan. Magkasama silang lumaki at tumatalo sa kanilang unang IP seminar. Samantala, si Josh, ang panganay, ay nakikipag-date sa panganay din na anak na babae ni Jim Holt na si Kay. Pagpasok sa tahanan ng mga Duggar, naramdaman ang tensyon sa paligid. Bihira ang mga bata na makikita maliban kay Josh. Nang sila ay umupo, binahagi ni Jim Bob ang isang nakakabahalang revelasyon. Sabi niya, si Josh ay nagkaroon ng problema. Hinahawakan niya ng hindi nararapat ang kanyang mga kapatid na babae. Ngunit nagsalita si Michelle na, "Huwag mo na ulit sabihin iyon." Ang hindi angkop na pag-uugali ni Josh ay nagsimula nang siya ay 12 years old pa lamang. Ngunit nalaman lamang ang tungkol dito nang siya ay 15 years old at ilang beses na itong nangyari. Noong panahong iyon, sinabing ginagawa daw ito ni Josh habang natutulog ang kanyang mga kapatid, kaya't hindi nila ito nalalaman. Sinabi nila na si Josh ay umamin sa kanila, ngunit ang mga kapatid ng babae ay lumalapit na sa kanila mula pa noong una, ngunit tinatago nila ito mula sa publiko. Si Josh Duggar ay gumawa ng mga masamang bagay sa 4 na kapatid na babae at sa isang babysitter. Nang malaman ng katotohanan, lumabas si Jim Holt ng bahay at umiyak dahil ang batang lalaki na kanyang binigyan ng basbas upang pakasalan ng kanyang anak na babae ay may 2 pa lang ang mukha. Dahil dito, hindi natuloy ang relasyon ni Josh at ni Kay. Naalala ni Jim Holt na si Jim Bob na dating miyembro ng House of Representatives ay nagsulat ng panukalang batas na nagbigay daan sa paglikha ng isang offender registry website. Nilapitan ni Jim Holt si Jim Bob at pinungkahit na ilista si Josh sa offender registry. Ngunit pinagtanggol ni Jim Bob na ang tamang hakbang ay dapat si Josh ay magsalita. Dapat itong umamin sa kanyang pagkakamali at harapin ang mga parusa sa ilalim ng batas. Kasama nilang inilahad ang mga pangyayari sa isang state trooper. Ngunit hindi alam ni Jim Holt na isang bahagi lamang ng kwento ang kanilang naibahagi. Pagkatapos marinig ang lahat, sinabi ng state trooper na papalayain si Josh sa oras na iyon. Ngunit kung mauulit, pahigpit ang magiging aksyon laban sa kanya. Hindi makapaniwala si Jim Holt sa kanyang narinig at kalaunan ay nalaman niyang kaibigan pala ng pamilya si Joseph Hutchins, ang state trooper. Pagkatapos nito, nagdesisyon sina Jim Bob at Michelle na kailangan nilang ilipat si Josh.
Dinala nila siya sa IBLP facility ni Bill Gothard sa Little Rock nang tanungin ni Jim Holt ang kanyang kaibigan kung anong sasabihin sa Parents Magazine tungkol kay Josh. Sinabi ng kaibigan na sasabihin nilang si Josh ay nasa ibang lugar. Sumagot si Jim Holt, "Jim Bob, alam mo hindi yun totoo." Sa kalaunan, hindi na kailangan pang magsinungaling ni Jim Bob dahil nilabas niya si Josh mula sa facility at tinanggap ng pamilya ang bagong biyaya na parang walang nangyari. Lahat ay naitago ng maayos. Matapos ang tagumpay ng 1-hour special sa Discovery Health, nagtayo ang mga Duggar ng kanilang 7,000 square feet dream home para sa lumalaking pamilya. Sa panahong iyon, binigyan sila ng Discovery TV network na magandang pagkakataon na kumita ng malaki. Pumayag ang network na tulungan silang tapusin ng kanilang bahay. Nagbigay ng mga kasangkapan, appliances at pinuno ang kanilang pantry kapalit ng bagong special na pinamagatang 16 Children and Moving In. At di kalaunan ay nagtagumpay ito. Noong 2006, malapit na magkaroon ng interview ang mga Duggar kay Oprah Winfrey. Ngunit isang araw bago ang interview, nakatanggap ang Harpo Studios ng isang email na naglalaman ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Josh at ang papel ng kanyang mga magulang sa pagtatago ng kanyang krimen. Ang panayam kasama si Oprah ay agad na nakansela. Noong 2007, ang produksyon para sa reality show na may 70 na mga bata ang nagbahagi ng kanilang pagpapahalaga sa pamilya at higit sa lahat ang kanilang pagpapahalaga sa relihiyon ang pangunahing nakatuon sa pagtuturo ng IBLP. Dito ang mga kababaihan ay hindi pinahihintulutan mag-makeup at pwede lamang silang magsuot ng mahabang plain na damit upang takpan ang kanilang mga balikat, dibdib at binti. Magiging kasalanan ng mga babae kapag ang mga lalaki ay na-trigger kapag nagsuot sila ng maikling damit. Si Jim Bob, higit pa sa pagkontrol sa sexualidad ng kanyang anak na babae, ay nagkaroon din siya ng mahigpit na pagkakahawak sa pera hanggang sa oras ng pagsasamantala sa kanyang mga anak. Ang palabas ng pamilya Duggar ay ang pinakamataas na rating noong panahong iyon na naranasan ng TLC. Di kalaunan nalaman ng miyembro ng pamilya na ang kontrata sa show ay nangangahulugang pagsasakripisyo ng 5 taon ng kanilang buhay para sa show. Ang pangunahing attraction ng show para sa mga viewers ay ang mga babae na nag-aalaga sa mga lalaki araw-araw. Dito pinapakita ang kanilang mga pagsubok at milestone sa buhay. Kasama na ang pagbubuntis at panganganak ng detalyado. Ang mga babae ay hindi pinayaran para dito. Hindi lang ang mga babae ang naging biktima sa pamilya. Pati na rin ang mga bata ay hindi rin binayaran para sa kanilang paglabas sa mga show na wala silang choice kundi sumali. Ayon sa kanila, wala silang natanggap ni cheque o cash. Kahit na tila malaki ang kanilang problema sa pera, ito ay naitsapwera nang lumabas ang madilim na sikreto ni Josh noong 2015. 2 taon matapos siya magsimulang magtrabaho bilang executive director para sa Family Values, isang media firestorm ang naghayag ng kanyang mga krimen. At kabilang sa mga biktima niya ay 4 sa kanyang mga kapatid na babae. Hindi siya pinarusahan para sa kanyang mga krimen, kaya nagsimula ang isang felony investigation. Tinanggihan ni Jim Bob ang mga interview para sa kanyang anak at tahimik ang mga biktima. Natigil ang kaso na mag-expire ang 3-year statute of limitation at dito natapos na lamang ang investigasyon. Agad na umatras sa mga advertisers at sponsors, tinanggal ng network ang buong back catalog ng show at may petisyon na i-cancel na. Hindi pumayag si Jim Bob na bumagsak na lang ang kanilang show, kaya pumasok sila sa isang damage control. Humingi ng tawad sina Jim Bob at Michelle sa publiko at nagkaroon din ng personal na paghingi ng tawad si Josh na sa panahong iyon ay may asawa na at sinabi niyang alam ng kanyang asawa ang mga pang-aabuso at pinatawad siya. Sa isang eksklusibong interview kay Megyn Kelly, binago ang katotohanan sa issue. 2 anak nilang babae ang pinilit na lumabas sa national television para sabihin ang nangyari sa kanila. Ito'y lalo pang sinasamantala ang sitwasyon. Matapos ang pagkansela ng show, nag-anunsyo ang TLC ng special show na tampok si Jill Duggar at Jessica Duggar. Kahit patuloy nilang pinaghihilom ang kanilang sarili para sa traumatic na nakaraan, ay naging sentro sila sa spin-off show na Counting On. Dito pasa nila ang bigat ng public image ng kanilang pamilya sa kanilang mga balikat. Ang mga babae sa Duggar family ay naging pangunahing tagapagbigay ng kita habang ang bumaboy sa kanila ay hindi naparusahan. Ang mas nakakagulat, hindi binayaran ng mga babae para sa kanilang mga interview.
Ginagawa ito ni Jim Bob at Michelle sa ilalim ng mga bulong ng IBLP. Sila ay naniniwala na kasalanan ng biktima kung bakit nangyayari ang mga masamang bagay sa kanila. Ang paniniwalang ito ay nagpalakas ng kultura na sinasamantala ang mga biktima. Sa huli, si Bill Gothard ay inakusahan ng pang-aabuso sa mga babae. Dahil dito tinanggal si Bill mula sa organisasyon na kanyang tinatag. May mga balita na ang mag-asawang Duggar ang pumalit sa kanya. Sa kalaunan, isang grupo ng mga babae ang lumantad at nagsampa ng demanda laban sa IBLP at kay Bill. Sila ay mga naging biktima ng pang-aabuso ni Bill. Alam ng organisasyon ang tungkol dito pero pinili nilang maging tahimik. Pagkatapos ng mahabang legal na laban para sa higanting IBLP ay nagtagumpay ang mga biktima. Mula noong 2021, hindi na umiiral ang ATI, ang homeschooling department ng IBLP. Nagbitiw si Josh Duggar mula sa kanyang posisyon sa Family Research Council noong May 2015 at lumipat pabalik sa Arkansas kasama ang kanyang pamilya. Ilang buwan lang ang lumipas na mabasa ang isang skandalo na matuklasan na si Josh ay gumagamit ng isang dating site para sa mga may asawa na naghahanap ng lihim na relasyon at ito'y gumastos ng $2,000 sa loob ng 2 taon. Matapos ang iskandalo, humingi siya ng tawad para sa kanyang pagiging hindi tapat sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na taon, ang iba pang Duggar na kapatid ay nagpatuloy sa kanilang reality show sa TLC, habang si Josh ay nagbukas ng isang used car business. Noong April 2021, inaresto siya ng specialized group na Internet Crimes Against Children. Nasubaybayan nila ang IP address sa kanyang used car business at doon nila natagpuan ang mga nakakagulat na video at larawan na labag sa batas. Sa panahon ng paglilitis, inakusahan ni Josh ang isang dating katrabaho ng pagtangkang ituro ito sa kanyang kasalanan. Nang tinawag si Jim Bob sa korte, iginiit niyang hindi niya maalala ang mga nangyari kay Josh. Ito'y nagresulta sa pagtanggi ng korte sa kanyang testimonya. Habang ang kanyang anak ay nasa paglilitis, inanunsyo ni Jim Bob ang kanyang pagtakbo para sa Arkansas State Senate. Ngunit natalo ito. Ito'y nagpakita ng pagbaba ng tiwala ng publiko sa mga Duggar. Dumating ang araw na nagdesisyon ang hurado sa kaso ni Josh. Siya ay hinatulan ng 12 years at kalahati na pagkakakulong at siya ay nahatulan din sa lahat ng mga paratang laban sa kanya. Maaring hindi ito sapat pero ito'y naging tagumpay sa mga naging biktima niya. Noong September 26, 2008, nagkaroon ng asawa si Josh na may pangalang Anna Renee Keller at sila ay kinasal sa Beaufort Grove Baptist Church. Ito'y sa Florida. Mayroon silang 7 anak. 4 sa kanila ay minor de edad pa sa inaasahang petsa ng paglabas ng kanilang ama. Ang anumang pagbisita ni Josh sa kanyang mga minor de edad na anak ay kailangang mas baybayan at kailangan niya mag-report sa parole office sa susunod na 20 years pagkatapos ng kanyang paglabas. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay hindi nag-divorce si Josh at si Anna. Samantala si Jim Bob ay patuloy pa rin kasapi ng IBLP. Ngunit hindi na siya nakalista bilang isa sa mga leader sa opisyal na website. Si Michelle ay patuloy na sumusuporta sa kanya. Karamihan sa mga anak ng Duggar ay nakatira pa rin kasama si Jim Bob at Michelle sa kanilang compound sa Arkansas. Habang ang ilan sa kanila ay nakahiwalay tulad nila Jill at Ginger, ngunit patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan sa pamilya. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!